Kilala si Daryl bilang isang masipag at matulungin na bata. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya, ngunit para sa kanya ay hindi iyon isang hadlang upang hindi niya maabot ang kanyang mga pangarap. Naniniwala kasi siya na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya kapag siya'y nagpursigi. Kasama na rin kasi sa plano niya sa buhay ang maagang retirement ng kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. Nais niya nang kapag nagtatrabaho na siya, ay hindi na kailangan pang magtrabaho ang kanyang mga magulang o problemahin pa ng mga ito ang araw-araw nilang gastos. Ayaw na ayaw pa naman niya na nakikita ang mga itong napapagod sa maghapong pagtatrabaho sa nirerentahang taniman. "Manong, tulungan na po kita," masiglang sabi niya sa matandang sorbitero. Ngumiti naman ito sa kanya. "Pahingan niyo na muna po ang likod ninyo. Ako na pong bahala dito." Dagdag niya pa at inalalayan ang matanda sa pag-upo sa malapit na upuan. Ginulo naman ng matandang lalaki ang kanyang buhok at sinabing, Salamat iyo, kanina pa kita inaantay. Alam mo na, marupok na ang buto ni Manong. Tumango si Daryl at bumalik sa pwesto nito. Kumuha pa siya ng bangko upang maabot ang lagayan ng sorbetes at nagsimulang bentahan ang mga nagkukumpulang mga bata. "Hep, hep!" sigaw niya at itinaas ang kanyang palad. "Chill lang, alam kong masarap ang tinda ni Manong Gaspar, pero kailangan niyo pa rin pumila," sabi niya pa sa mga ito at tinuro ang maliit na bata. "Yung mga matatanda dyan sa likod, naiipit na mga bata oh," dagdag niya at tumawa ang mga bumibili. Sumunod din ang mga ito sa kanyang sinabi. Marami talagang natutuwa sa batang si Daryl, lalo na ang mga matatanda dahil sa kanyang pagiging kwela. Araw-araw itong ginagawa ni Daryl pagkatapos niyang pumasok sa eskwela. Tulong niya na rin ito kay Manong Gaspar dahil binibigyan siya ng pangbaon pagkatapos nilang makabenta. Naku iyo, baka mahulog ka dyan sa bangko. Nag-aalalang sabi sa kanya ni Manong Gaspar. Humagikhik naman si Daryl at sumagot, "Hindi po, malakas po ako at kung mahulog man, upuan po ang may kasalanan." Dahilan pa ni Daryl. Pursikidong tinapos ni Daryl ang pagtitinda at kalaunan ay tinulungan naman si Manong sa pagliligpit. Napakasipag mo naman, Daryl. Baka amputin na kita niyan. Mabirong sabi ni Manong Gaspar. Ngumiti naman si Daryl sa sinabi nito. "Siyempre po, manos sa inyo eh." Biro rin niya at pareho silang tumawa ng malakas ng matanda. Pagkatapos nilang magligpit ay kumain muna sila ng fishball na paborito nilang kainin sa hapon. "2.20 nga po, Kuya Fritz," aniyat sa nagtitinda. Nakipag-fist bump pa siya dito. "Dagdagan ko na, mukhang pagod ang buling kita," pang-aasar nito sa kanya. Napanguso naman si Daryl, ngunit hinayaan niya na lamang ang sinabi nito. Natural na kasi ang pang-aasar nito sa kanya. Bukod sa sanay na siya, ay baliwala na rin naman sa kanya ito. Aminado kasi siyang maliit siya kumpara sa kanyang mga ka-level na grade 3, pero hindi naman siya pikon. Inasikaso na rin ni Daryl si Manong Gaspar at inilalayan din itong makaupo sa bakanting madalas talaga nilang tambayan. Masyadong close ang turingan nilang dalawa na tila ba'y maglolo at apo sila. Katulad din ng mga tinatanong ng karamihan. Bukod nga sa parang sariling lolo na ang turing ni Daryl kay Manong Gaspar, ay tinuturing niya na rin itong best friend. Kamusta nga pala yung quiz niyo sa math kanina? Anong isipips pa? Tanong ni Manong Gaspar sa kanya.
Mabilis na nagliwanag ang mukha ni Daryl at nagsimulang magkwento. Opo, ang galing po ng tektek nyo. Gumana. Masiglang sabi niya. Perfect rin ako kanina. Salamat po sa pag-tutor sa akin kahapon. Dagdag niya pa. Ngumiti sa kanya si Manong Gaspar at nakipag-apir. Sabi ko naman sa'yo kaya mo yan. Basta may bilib sa sarili, laban. Puno ng pagmamalaking, sabi niya dito. Katulad din ng nakagawian ay hinatid ni Daryl si Manong Gaspar sa may kanto. Nag-aalala din kasi siya sa matanda dahil mag-isa itong umuwi. Kumpara naman sa bahay niya ay mas malayo ang bahay nito. Idagdag pa ang tulak-tulak nitong lagayan ng sorbetes. Ayaw niya namang mag-isang itulak iyon ng matanda, lalo pa at mahina na din talaga ang buto nito. Dapat ako sumakay na kayo ng tricycle dito. Ipahatak niyo na lang po yung lagayan para hindi na rin po kayo masyadong nahihirapan. Suhestisyon ni Daryl kay Manong Gaspar na napangiti naman sa kanyang sinabi. Nag-aalala na naman kasi ito sa kalagayan niya. Ayaw niyo pa naman pong ihatid ko kayo. Nakanguso pang dagdag nito. Lumapit sa kanya si Manong Gaspar at tinapik siya sa ulo. Kaya ko na po ito, apo. Saka baka gabihin ka pa kung ihahatid mo ko. Mag-aalala pa magulang mo. Paliwanag niya dito. Pumagsak ang balikat ni Daryl dahil tama naman kasi ang sinasabi nito. Maya-maya pa ay naglabas ng pera si Manong Gaspar sa kanyang bulsa at inabot yun kay Daryl. O apo, baon mo bukas. Sabi pa ni Manong Gaspar kay Daryl. Nanlaki naman ang mata ni Daryl nang makitang 300 iyon. Matapos niya itong tanggapin, 10 piso lamang ang ibinabaon niya sa araw-araw, kaya sobra pa iyon sa kanya. Nako, malaki hiw ito Manong. Sobra pa po ito sa pambaon. Aniya at takmang ibabalik ito. Ngunit tinanggihan kaagad ito ng matanda. Idagdag mo na lang sa pang-ulam nyo. Di ko naman babawiin ang ibinigay ko sa'yo. Lalo na kung pinaghirapan mo. Mahabang paliwanag ni Manong Gaspar kay Daryl. Naroon ang pagdadalawang isip ni Daryl, ngunit sa huli ay tinanggap niya pa rin ito at nagpasalamat. Kumaway na muna siya bago antayin ang matanda na makaalis sa kung saan niya ito iniwan. Saka siya umuwi sa kanyang tahanan. Mama! Sigaw niya. Hinanap ang kanyang ina. Ito ang una niyang tinatawag pagdating niya sa bahay. Nandito ako, Daryl, sa kusina. Nagluluto ako ng hapunan. Saad ng kanyang ina. Mabilis na pinuntahan ni Daryl ito at niyakap. Humalik pa siya sa pisngi nito pagkatapos niyang magmano. Magpalit ka na at pagkatapos ito'y kakain na tayo. Utos sa kanya nito na mabilis niya namang sinunod. Pagkatapos niyang makapagbihis ay saktong nakahain na sa kanilang hapag ang mga pagkain. Umupo naman sa lamesa habang inaantay niya ang kanyang ina sa pagsasandok ng kanyang pagkain. Nag-iisang anak lamang si Daryl. Hindi na rin siya nabigyan ng kapatid dahil nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang ina. Kaya doble rin ang pag-iingat ng mga ito sa kanya. Ngiti ang sumilay sa labi ni Daryl nang maamoy niya ang masarap na ulam na niluto ng kanyang ina. Paborito niya kasi ang gulay, lalo na ang nakahain ngayong ampalaya sa plato niya. Pagkatapos nilang kumain ay inabot niya na ang 300 na kinita niya kay Manong Gaspar. Nagulat pa ang ina at tinanong nito, "Saan to galing?" Gumiti naman si Daryl. "Bigay po yan ni Manong Gaspar. Tinulungan ko po kasi itong magtinda kanina." Tugon niya rito at
Tumango naman ang ina sa kanyang sinabi, saka nagpatuloy sa paghuhugas ng plato. May mag-aalaga na pala sa'yo kapag wala kami ng tatay mo. Dagdag ng kanyang ina. Natigilan naman si Daryl at napanguso sa sinabi nito. Mama naman eh! Baktol niya. Mayroon na ring nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Malakas naman na tumawa ang kanyang ina sa kanyang reaksyon. Sino ba namang hindi maiiyak kapag inisip mong mawawala na ang iyong mga magulang? Biro lang, nakangiting sabi nito. Yumuko ito at hinalikan siya sa kanyang noo. Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Dagdag niya. Nag-aalangan namang tumango si Daryl. Iniisip niya pa rin ang sinabi ng ina na para sa kanya ay hindi magandang biro. Gaya ng mga normal na araw ay ganoon din kabilis lumipas ang bawat taon. Naging maayos naman ang pamumuhay at ang buhay ng isang Daryl hanggang sa lumipas ang 3 taon at siya'y nakaapak sa ika-6 na taon sa elementarya. Bunga na rin ng pagiging masipag ni Daryl ang makakuha nitong patimpalak sa pagtatapos ng taon. Pinuno niya ng dedikasyon ang kanyang pag-aaral dahil para talaga iyon sa kanyang mga magulang. Ngunit gaya ng mga magagandang bagay na dumadating sa buhay ng tao ay nakaabang naman ang pagsubok. Balita ko, valedictorian ka daw iho. Bungad sa kanya ni Manong Gaspar. Kagaya din ng dati ay tinutulungan niya ito sa pagtitinda ng ice cream. Opo, nahihiyang sabi nito at napakamot pa sa kanyang batok. Aba, dapat lang. Alam kong napakagaling kong tutor. Mayabang na sabi ng matanda at pareho silang napahagikik. Siyempre naman po. Kaya, lodi ko kayo eh. Pagsabay naman ni Daryl sa biro nito. Saka, alam nyo naman pong para sa inyong ginagawa ko. Naging inspirasyon ko po kayong mga tao sa paligid ko. Puno ng sinseridad na sabi pa ni Daryl. Bagay na hindi agad nagpalaho ng ngiti sa labi ni Manong Gaspar. Basta po, dadalo kayo ha. Sabi niya. Tumango naman sa kanya si Manong Gaspar. Makalipas ang ilang sandaling pagtitinda nila sa daan ay nakita niya ang kanilang kapitbahay. Nakita niyo ba si Daryl? Dinig nilang tanong nito sa isa sa mga kanyang kaklase. Nagpalingalinga pa ito at pilit hinahanap siya sa kumpulan ng mga estudyante. Aling Olivia! Tawag ni Daryl dito na may ngiti sa kanyang labi. Napukaw naman ang atensyon ni Aling Olivia at lumapit sa kanya. Kinakabahan ito at natataranta. Nalabis namang ipinagtataka ni Daryl at nagpalaho ng kanyang mga ngiti sa labi. Daryl! Hinihingal na sabi nito sa kanyang pangalan. Kumunot naman ang noo ni Daryl at tinanong ito. Bakit po? Ang bahay niyo! Utal na sabi nito sa kanya. Sandali itong naghabol ng hininga at humawak sa balikat ni Daryl. Ang bahay niyo! Nasusunog! Dagdag pa ni Aling Olivia. Hindi nakagalaw si Daryl sa kanyang pwesto. Tila hindi rin sa kanya agad nagproseso ang mga sinabi nito. Po! Aniya! Nasusunog ang bahay niyo! Mabilis pa sa 4:00 tumakbo si Daryl. Nakalimutan ng magpaalam pa kay Manong Gaspar sapagkat ang mga magulang niya lamang ang kanyang iniisip ngayon at ang kalagayan ng mga ito. Bumabagabag din kay Daryl ang biro ng kanyang ina noon, dahilan upang lamunin din siya ng takot. Malakas at mataas ang apoy ang tumambad sa kanya. Hindi imposibleng ubusin nun ang bahay nila. Naroon na rin ang mga tsismosa sa labas at ang iba pa ngang kumukuha ng video at litrato.
Mama? Papa? Asan po kayo? Sigaw niya at pilit sumisiksik sa kumpulang tao. Agad naman siyang pinigilan ng mga nakaabang na tanod. Di ka pwede pumasok bata at baka madamay ka pa sa apoy. Suway nang pumigil sa kanya. Hindi po, yung mama at papa ko po. Sigaw niya. Hindi niya na rin napigilan ang mga emosyon. Kusang tumulo ang mga luha sa mata niya habang nagkukumahog na kumala sa pagkakahawak ng tanod sa kanya. Mama! Nasa kanya na ang atensyon ng lahat ng nandoon. Awa ang nararamdaman ng mga tao habang siya'y pinapanood. Mama! Papa! Nahihirapan ng makahinga si Daryl, ngunit wala lang iyon sa kanya. Nagising na lamang si Daryl sa isang hindi pamilyar na kwarto. Nagtataka man, ngunit pilit niya pa ring tinatayo ang kanyang sarili. Pagbangon niya ay sinalubong siya ng mga tao. Nakapalibot ito sa kanya at ang mga ito'y nag-aalala. Nilibot niya na ang tingin ng mga taong nandoon hanggang sa nakakita siya ng pamilyar na mukha. Aling Olivia? Tawag niya dito. Dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. May masakit ba sa'yo, Daryl? Nag-aalalang sabi nito. Umiling lang sa kanya ito, kunwari walang masakit sa katawan ni Daryl. Nasaan po sila, Mama? Unang tanong na lumabas sa kanya. Nasaan po ako? Dagdag niya pa. Nakita niya kung paano umiwas ng tingin sa kanya si Aling Olivia. Nasa ospital ka ngayon. Tipid na sagot nito bago tuluyang iwasan na tumingin sa kanyang gawi. Sila Mama po. Bakit wala po sila dito? Utal na tanong niya at sunod-sunod na napalunok. Nanatiling tahimik si Olivia ni hindi nga nito magawang tignan sa mata si Daryl. Nilibot niyang muli ng tingin ang mga tao doon at ito naman ang tinanong niya. Mabuti na lang ay may sumagot doon na isa. Wala na. Kumunot ang noo ni Daryl sa sinabi ng kanyang pinagtanungan. Para bang hindi niya maintindihan ang bagay na iyon. Hindi ko po maintindihan. Pag-amin niya. Muling natahimik ang tao sa paligid at tuluyan ding tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dalhin niyo po kila Mama. Humagulgol na siya ng tuluyan. Ma, Papa. Tawag niya sa mga ito. Nung mga oras na yon ay hiniling niya na biro lang ang lahat ng nangyayari. Nabubukas ang pinto at papasok doon ang kanyang mga magulang na may ngiti sa labi. Kung hindi naman ay sana panaginip lang ang lahat ng nangyayari at anuman sekundo ay gigising siya sa kanyang higaan. Tatakbo papalapit sa kanya ang ina at bibigyan ito ng mahigpit na yakap. Sana ganun lang ding kadaling lumipat ang bawat eksena para hindi na siya masaktan sa kanyang mga nalaman. At sana hindi totoo ang balita na pumanaw na ang kanyang mama at papa. Isang linggo ang nakakalipas mula ng insidente. Sa isang iglap lang ay ulila na ang batang si Daryl at sa isang iglap lang ay nakumpirmado na wala na ang kanyang mga magulang. Kasalukuyan ngayong nakatulala kung saan si Daryl hanggang sa muli na namang nagsituluan ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahirap pa rin sa kanya naisipin na wala na ang mga magulang na kumakamusta sa mga nangyari sa kanyang buong araw. Wala na ang ina na paghahanda siya ng paboritong pagkain at wala na rin ang ama niya na kasama niyang manood ng paborito nilang palabas. Ramdam na naman ni Daryl ang pananakit ng kanyang dibdib.
wala na rin siyang pagkakataon na paglamayan ang mga bangkay dahil kagaya na lamang ng bahay nila ay naging abo na rin ang mga ito. Daryl! Dahan-dahang pinihit ni Daryl ang kanyang ulo nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang maestra. Halika na't graduation mo! Masayang sambit nito. Sa kanyang guro muna siya nirahan ng ilang araw. Hanggang ngayon, araw ng graduation niya. Ngunit hindi katulad noon, hindi niya masasabing siya ay masaya. Para saan pa nga ba ang makakuha ng medalya kung wala na ang magsasabit nun? At para saan pa ang kanyang kinabukasan kung wala na ang pag-aalayan niya nun? Huwag ka nang umiyak, Daryl. Pakiusap ng guro niya sa kanya. Lumapit pa ito sa kanya at siya'y niyakap. Pinapatahan naman siya nito. Ilang minuto ang nagdaan hanggang sa si Daryl na rin ang kusang bumitaw sa yakap. Pilit din siyang ngumiti dito at naunang lumabas. Walang ganang umakyat ng stage si Daryl. Narinig niya rin ang bulungan ng mga taong pinag-uusapan siya. Baliwala na kay Daryl kung sabihan siya ng mga itong ulila. Walang buhay ang mga mata niyang tumingin sa mga tao. Oras na upang magbigay siya ng mensahe sa lahat. Para saan pa? Para kanino? Tanong niya sa kanyang isip. Nagpilit siya ng tingin bago inilibot ang mata sa tao. Napahinto naman siya nang makita doon si Manong Gaspar na kumakaway pa sa kanya. Mukhang bagong pilit din ang damit niya. Unti-unting nabuhayan si Daryl. Kumaway rin siya rito bago ihatid ang kanyang mensahe. Hindi niya nakakalimutan na kasama pala niya si Manong Gaspar sa kanyang pangarap at alam niyang may isang tao pa rin siyang matatawag na pamilya. Si Manong Gaspar mismo ang nagsuot sa kanya ng medalya at kahit papaano ay nakaramdam siya ng saya. Proud ako sa iyo, iho, at alam kong ganun din ang mga magulang mo. Sabi ni Manong Gaspar at niyakap siya nito ng mahigpit. Nagpasya na lang silang kumain sa labas pagkatapos ng graduation. Kontento naman si Daryl kahit papaano at pinili niya ring sumaya hanggang sa alukin siya ni Manong Gaspar na doon muna ito sa kanyang bahay. Halos malaglag ang panga ni Daryl nang huminto sila sa tapat ng napakalaking gate. Hindi rin siya makapaniwala na kusang bumukas iyon at naunang pumasok si Manong Gaspar. Tuloy ka sa bahay ko. Masayang alok sa kanya ni Manong Gaspar. Nakanganga siyang humarap dito at nagtanong. Sa inyo po? Mahinang napatawa sa kanya ito. Kalaunan din ay tumango ito bago sabihing, mayaman po kayo? Gulat na tanong niya dito. Ang laki po ng bahay niyo. Hindi makapaniwalang sabi ni Daryl. Lumapit naman sa kanya si Manong Gaspar at inalok ang kamay niya. Ito na rin ang magiging tahanan mo, iho. Makalipas ang 14 na taon, kilala si Daryl ngayon bilang isang adopted apo ng isang napakayamang bilyonaryo sa bansa. Sa sobrang dami ng nangyayari sa mga nakalipas na taon, ay hindi siya makapaniwala na ito na siya ngayon. Hinubog ng mga pagsubok, malakas, matalino at may paninindigan sa buhay. Ibang-iba sa batang Daryl noon. Naaalala niya pa, noong unang punta niya dito ay manghang-mangha siya. Unti-unti ring nagbago ang buhay niya at doon niya rin napagtanto na mag-isa lamang sa buhay si Manong Gaspar. Lo, nasa bahay na po ako! Sigaw at pumunta kung saan ang litrato ni Manong Gaspar kasama ang abo nito na nakalagay sa isang vase. Kinuha niya iyon at umupo.
Marami pong nangyari sa buong araw ko at successful din po ang opening ng bagong kumpanya. Kwento niya dito. Naaalala niya kung paano naging successful ang opening ng pabrika nila ng ice cream at ang kumpanya niyang pinangalan niyang Gaspar Froze. Hindi naalis ang ngiti sa labi ni Daryl. Isang taon na ang nakakalipas magmula nang pumanaw din si Manong Gaspar. Malaki talaga ang pasasalamat niya dito dahil naramdaman niya muli dito ang isang pamilya at hindi rin siya nito pinabayaan sa mga nakalipas na taon. Pangako, iingatan ko ho itong mga business niyo na nainiwan niyo sa akin at maraming salamat po, Lolo. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.